Nagmamakaawang tingin ang ginawad ko sa kanya nang lingunin niya ako. Isama mo ko, please. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Baka mapano ang anak natin, Leandro. No, ayokong isipin pero Cyril is not in her right state of mind. She's sick. Narinig mo naman kung anong ginawa nito sa anak ni Yaya Rosa, di ba? Please, let me go there with you. Please. Hysterical kong sabi sa kanya. Shh, okay. Just don't panic no matter what Cyril's action is, okay? Can you promise me that? I nodded for a response. He pulled me closer to him for a hug, then planted a peck to my forehead. Let's go. Before we went our way to the said place, Leandro told the authorities about it. Of course, they told us na sila nang bahala dahil delikado. Pero bawat oras ay importante. Ayokong isugal ang buhay ng anak ko. Papadilim na nang marating namin ang isla. Tanong mula sa aming kinaroroonan na nag-iisang bahay na nakatayo roon. Malayong naturang isla and it's still a remote area. Mukhang pinaplano pang palaguin. O di kaya ay gawin lang bakasyonan. Tumunog ulit ang cellphone ni Leandro at sinagot naman itong tawag. We're already here, sir. Nakapwesto na ang lahat. Sabi ng nasa kabilang linya. Kakarating lang din namin. Wala muna kayong gagawin. I don't want to take a risk. My daughter's life is at stake here. Copy, sir. Nagpatiuna na si Leandro sa pagbaba sa bangka na inarkila namin bago niya nilingon ang gawi ko. Dito ka muna. Hayaan mo munang malaman kong sitwasyon sa loob. Bago ka sumunod, baka mapahama ka. Maotoridad nitong ani. Tumalikod na ito pagkasabi niyon. Sa kamarahang tinungo ang bahay. Dumoble ang kaba ko nang marating ni Leandro ang pinto at binuksan iyon. Hindi ako nakatiis at sumunod ako sa kanya. Pinigilan pa ako ng lalaking hindi ko alam kung saan nagmula sa pagkakatago. Pero winaksi ko ang kamay nito. Saka nagpatuloy sa pagsunod kay Leandro. Nabungaran ko si Cyril na kalmadong umiinom ng wine habang nakahiga sa sopa na naroon. Oh, darling! You came for me as what I expected. Alam kong hindi mo talaga ako matitiis. Come and join me here. Ani nito na tila si Leandro lang ang nakikita kahit nasa likuran lang ako ng lalaki. Kita sa mga mata nitong kasiyahan at malaking ngiting ginawad nito kay Leandro. Nasaan ang anak ko? Tanong ni Leandro rito. Anak mo? Bigla ang nag-ibang timpla ng mukha nito. No, hindi mo siya anak. Sa akin ka lang magkakaroon ng anak. I let it slide this once since hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Pag-usapan natin ito, nakikiusap ako. San mo dinala ang bata? At anong ginawa mo sa kanya? Malumanay na sabi ni Leandro rito. Wala akong ginawa sa kanya. Pinakain ko pa nga eh. Sagot nito na may malademonyong ngisi. Pero bigla akong pinangapusan ng hininga dahil parang alam ko na ang ginawa nito. Takot man na makumpirma ang hinala ko. Ay naglakas loob na akong magsalita para tanungin ito. Anong pinakain mo sa anak ko? Nginig ang labing hindi ko halos mabigkas ang bagay na kinakatakutan ko. Hipon ba? Pigil hiningang tanong ko. Napalingon sa akin si Leandro na tila ngayon lang napansin na narito ako. Humalakak si Cyril ng malakas na parang nasisiyahan sa nangyayari. Sinubukan kong tatagan pa ang tuhod na anumang oras ay bibigay na yata sa panghihina. Namalayan ko na lang na sinugod ito ni Leandro sa kasinakal sa leeg. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako pero imbis na masaktan ito, ay nakita kong nakangiti pa ito sa ginagawa ni Leandro sa kanya. Oh please, sweetie. I never thought that I'll experience being choked by you. It kinda hurts but I like it. Nagawa pa nitong tumawa kahit sobrang higpit ng pagkakasakas sa kanya ni Leandro. Hell, you're a hopeless case. Baliw ka na talaga. Kitang-kita ko na malapit na mapugto ang pasensya ni Leandro rito at unti-unti na rin bumabaon ang kuko niya sa leeg ng babae. Kaya lumapit na ako sa kanya, tinawakan ng kamay niya para pigilan. Don't, baby. She's not worth it for you to ruin your life. Tila nahimasmasan siya dahil sa sinabi ko, kaya niluwagan niya ang pagkakahawak sa leeg ni Cyril bago tuluyang inalis ang kamay. Naubo pa si Cyril habang marahang hinihimas ang nasaktang leeg. Kita ang marka ng kamay ni Leandro doon. You bitch! What are you doing here? Si Leandro lang ang kailangan ko. Bakit nandito ka? You're a lich? You shameless pig! Sigaw nito na parang nagwawala. Hindi nga ako nagkamali nang maisip ko kanina na si Leandro lang ang tila nakakita nito sa mga oras na yon.
Tumatakbo ang oras pero wala pa rin kaming ideya kung nasaan ngayon si Trixie. Paniguradong sa mga oras na ito'y nahihirapan na ito sa paghinga. Tulad kasi ni Leandro ay matindi rin ang allergy nito sa hipon. Throwing my pride behind, I kneeled in front of her. Nagulat si Leandro sa ginawa ko. At pilit akong pinapatayo pero nanatili ako sa pagkakaluhod. I'm begging you. Call me names all you want. Kahit ano pang pamabastos ang sabihin mo sa akin, tatanggapin ko. Just please, tell me kung nasaan ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Namamalisbis ang mga luha ko. Isipin ko palang na tumatawag ng mami ngayon ng anak ko dahil nahihirapan ito sa paghinga, ay parang sinasaksak na ang puso ko ng makailang beses. Nakikita mo siya? Yun bang ipinagpalit mo sa akin, Leandro? Ang kaawa-awang babaeng yan? Dapat lang talaga na mapunta ka sa akin. She snaked her arms around Leandro's arms, pero unti-unti itong tinanggal ni Leandro. Natigagal ako nang maging ito mismo'y lumuhod sa tabi nito. What do you think you're doing? No, stand up. Begging cousin suits you, sweetie. Let her do that alone. Kasi bagay yan sa kanya. Pero sa'yo hindi. Hysterical nitong sambit habang palakad-lakad sa harapan namin. Please get up. May pagsusumamo sa tinig nito nang mukhang ma-realize nito na hindi talaga aalis sa pagkakaluhod si Leandro. No, not until you tell me where my daughter is, he firmly said to Cyril. Nanlisik bigla ang mga mata ng babae. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo siya anak? Sigaw nito habang sa ilalim ng pillow na nasa couch ay may binunot itong baril. Hindi ko agad nasundan ng nangyari. Namalayan ko na lang na marahas akong hinablot ni Cyril at ngayon mahigpit niya akong hawak habang nakatutok ang baril sa ulo ko. See that timer there? 15 seconds left and that child will be torn into pieces. Isinakay ko siya sa isang bangka at pinalibutan ko ng bomba ang buo niyang katawan. Now choose. I will let your child live or this bitch. Choose real quick or you lose both. Tanong nito kay Leandro. Nanginig ako sa narinig. Pinalibutan nito ng bomba ang katawan ng anak ko. Bakit ang anak ko pang dapat magsakripisyo sa kabaliwan ng babaeng to kay Leandro? Bakit kailangang idamay pang walang muwang na bata sa tinatawag nitong matinding pagmamahal? Hindi ko mapigilang mapahagulhol sa kakaisip sa sasapitin ng anak ko. Mas idiniin pa nitong baril sa ulo ko. I don't wanna choose. Just let both of them live. At sasama na ako sa'yo. Kita sa mukha ni Leandro na nahihirapan siya sa pagdedesisyon. Ayoko. Pagkatapos ano? Iiwan mo rin naman ako. Hindi pwedeng gusto mo. Pinal na sabi ni Cyril kay Leandro. Leandro, iligtas mo ang anak natin. Sige na, piliin mo ang anak natin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Wala akong pakailam kung mamatay man ako ngayon. Basta masigurado ko lang na buhay ang anak ko. Cyril, hindi mo kailangang gawin to. Kung mahal mo talaga ako, hayaan mo akong maging masaya. At paano ako? Hindi ko kakayanin. Isa lang ang ideya ko ng pagmamahal. Kung hindi ka man lang din magiging akin, sisiguraduhin kung hindi ka rin mapapakinabangan ng iba. Napunta ang tingin nito sa timer. 6 na segundo na lang ang natitira. Choose! Or you'll lose both. Parang nabingi ako. All I can see is the decreasing number on the timer. I felt Cyril slowly pulling the trigger to my head, so I closed my eyes to welcome my death. Pero may biglang lumundag sa direksyon namin. Kasabay na yun umalingaw-ngaw ang putok ng baril. At kasunod ay ang malakas na pagsabog mula sa labas. Last thing I remembered, madaming nakapaligid sa amin, shouting from different directions before I lost my consciousness. Leandro's POV. Flashback. Why am I not allowed to enter his room? Rinig kong tanong nila Arnie sa nurse. Nakakalabas lang mula sa room na inuukup ako sa ospital. Nang magising ako'y narito na ako at ang nabungaran ko'y ang mukha ni Grandpa. Nakatulog pa ito habang hawak ang kabilang kamay ko. Gusto ko sanang takbuhin at buksan ang pintong nakapagitan sa amin ngayon, pero kinakain ako ng konsensya ko. Kaya nga nang nagkamali ako kanina pagkatapos ng operasyon dahil sa tama ng balang natamo ko sa pagsagip kay La Arnie, ay nag-utos ako na walang papapasukin na kahit sino maliban kay Grandpa. Alam kong umalis lang ito sandali pa uwi sa bahay para kunan ako ng maisusuot. Teka nga lang,
Bakit niyo ba kasi ako hinaharangan? Kilala ko ang pasyente. Hindi niyo ba ako nakita na lumabas mula riyan kanina? May pagtitimpi sa boses na tanong nito. Ma'am, it's the hospital's regulation po kasi na hindi pwedeng papasukin ng hindi kaano-ano ng pasyente. Sorry po talaga. Hinging pa umanhin ng nurse na kausap nila Arnie. What do you mean na hindi kaano-ano? Sigurado ka bang sinabi mong pangalan ko? Hanggat maaari ayoko mag-iskandalo pero bakit niyo ba kasi ako pinagbabawalan ha? Parang pinipiga ang puso ko sa tanong nito. Alam kong nasasaktan ito sa nangyayari pero kinakain ako ng konsensya ko. Kung bakit ko sila nailagay sa ganoong sitwasyon at muntik pa nilang ikapahamak ng anak ko. Saglit na natahimik sa labas, kaya inakala ko na umalis na talaga sila Arnie ng tuluyan. Pero bigla kong narinig na nagsalita ito. Baby, our baby Trixie is fine. Naialis na ng mga pulis sa mga bomba sa katawan niya bago pa man ito sumabog. Butit nakarating agad ang mga medics at nakapag-administer agad ng epinephrine kay Trixie. Dahil kung hindi, napasama pang lagay niya. Saka ako rin, safe ako and it's because of you. Niligtas mo kami ng anak natin. Pinigilan ko ang sariling wag iparinig rito ang pag-iyak ko. Pasimple kong tinuyo ang luha, tumikhim para mawala ang tila bara na bumikig sa lalamunan ko. Kinuha kong cellphone sa tabi ng kama at tinawagan ang numero niya. Agad naman itong sinagot ang tawag. Hello, baby? Did you hear that? Our Trixie is fine. We're both fine. Masayang ani nito. Umalis ka na dito, La Arnie. At huwag ka nang bumalik. Sinadya kong tatagan ng boses. Narinig kong bahagya itong napasinghap sa kabilang linya. At hindi ko na hinayaang makapagtanong pa siya. Binaba ko na ang tawag bago ko pa maisipang bawiin ang lahat ng nasabi kong pananakit. Para lang hindi na ito muling mapahamak dahil sa akin. Baby, let's go. Let's just visit Daddy when he's totally okay na, ha? Narinig kong pagkausap nito. Parang bigla akong pinagkaitan ng hangin nang ma-realize na kasama pala nito ang anak namin. Hindi ko man lang natingnan man lang kung okay lang ba ito. O may naging galos ba ito. Napahagulgol na ako ng tuluyan nang marinig ko ang mga paalis na yabag. Naramdaman ko na lang na may tumatapik sa balikat ko. At nalingunan ko si Grandpa na may mapangunawang mga tingin. Kaya niyakap ko siya at sumubsob sa pag-iyak sa dibdib nito. End of flashback. I'm sweating bullets here as I'm trying to ignore the time. Nasa opisina ako ngayon. Fully occupied ang schedule for today. Ang dami kong investors and meetings na kakaharapin pero hindi nakikisama ang isip ko. Blanko ito at kahit na anong gawin kong paghamik sa sarili. I'm still not my real self. Muli kong sinulyapan ng relo. The time is running faster than its usual function. Sira na yata ito. Bakit ang dali lang ng takbo ng oras? Napamura ako ng ilang beses sa isip nang nasulyapan ko sa nakahilerang papel sa mesa ko ang information na ibinigay sa akin ng private investigator. I hired him mula noong dumistansya ako sa mag-ina ko. I think it's the best way to protect both of them. Ang malayo ako sa kanila. Mr. La Arnie Lazarte and Mr. Zestro Canzano. Wedding date. January 4, 2020. Time, 10 a.m. Kasama ng impormasyon na yun ang mga pictures ng dalawa. Lahat ng kuha doon ay makikitang masaya sila. There's even a picture that the guy kissing and hugged La Arnie. I felt a pang in my chest while staring at it. Kainis. How dare he touch my possession? But then again, it's my fault. All that's happening is all my fault. I even put them in danger. Alam kong hindi ko kailanman sinasadya na mapahamak sila. Pero hindi ko may aalis sa balintataw ko na dahil pa rin sa akin. Bakit nasuong sila sa napakadelikadong sitwasyon na yon? At kasalanan ko rin kung bakit nakahanap ito ng ibang lalaki na kakasamahin sa habang buhay. Kung hindi lang siguro ako masyadong nagpakain sa takot at konsensya sa lahat ng mga nangyari, ay baka hindi nito naisipang palitan ako sa puso niya. Muli kong sinulyapan ng relo. 8:50. Higit isang oras na lang ay tuluyan na siyang mawawala sa akin. Patuloy ang mabilis na pagtakbo ng oras. Kagaya ng bilis ng pagtibok ng puso ko ngayon. Hindi ko alam kung dahil lang ba ito sa kaba o dahil sa takot na anumang oras mula ngayon ay sa iba na matutupad nila Arnie ang mga pangakong kaming dalawang may gawa. Baka sa lalaking yun niya matutupad ang mga pinagplanuhan namin para sa masayang hinaharap kasama ang anak namin at magiging mga anak pa. No way! Akin lang siya. I can't afford to lose her.
Madalian kong kinuha ang susi at lumabas agad ng opisina. Narinig ko pa na nagtatanong ang sekretarya ko kung saan ako pupunta at papaano ng schedule ko nang lagpasan ko siya. But I just gave her an apologetic face. She nodded as if she already knew what was happening. Minaniobra ko ang sasakyan papunta sa simbahan na nakalagay sa wedding invitation. Tumunog ang phone ko pero binaliwala ko yon. Okupadong utak ko ng ideya na baka mahuli na ako tuluyan ng magsisi habang buhay. Hindi ako nagpark sa unahan para hindi ako makatawag ng atensyon. Without second thoughts, tahimik akong pumasok sa simbahan. Dumaan ako sa kabilang bahagi kung saan walang gaanong nakapwesto. Inilibot ko ang paningin sa mga taong naroroon. Pero ang nakapagtataka, the wedding hall is well decorated pero wala pang gaanong tao knowing na malapit na mag 10 a.m. I'm still analyzing things when I saw Grandpa stand up from his seat and then look directly in my direction. Magtatago sana ako but I know it's too late. Sabay na napatingin sa direksyon ko ang mga naroon nang kinuha ni Grandpa ang mic at nagsalita. You arrived earlier than expected, Apo. I believe that the groom is supposed to be in the middle, not just in the corner. Narinig kong mahihinang tawa sa likuran ko, kaya lumingon ako. My friends are here at nakaporma na. Look bro, it's your wedding day pero mukha kang hinabol ng 10 kabayo. Natatawang ani ni Wine. At tingnan mo nga yan, nakaluwag pa ang necktie mo tas disheveled pang buhok mo. It's not so you, bro. Sobrang nakaka-frustrate ba? They bursted out laughing. Parang may idea na ako kung anong kasalukuyang nangyayari. Pinagplanuhan nilang lahat ito at nabitag nila ako. Sinong may pakana nito? I asked them. Grandpa mo. And we volunteered to help since you're a hopeless case pagkatapos nung nangyari. Para ka na kasing robot. Ni hindi ka na namin nakitang tumawa. But I feel relieved. Ang akala ko talaga'y mawawala na sa akin ng tuluyan sila Arnie. At paniguradong pagsisisihan ko pag umabot talaga sa oras na makita ko siyang masaya. Kasama ang ibang lalaki. At wala na akong magagawa dahil nakatali na siya rito. Bakit nga ba hindi ka nakapagbihis ng outfit mo? Singit na tanong ng magaling kong pinsan. Ang alin? Takang tanong ko rito. Yung tuxedo mo. Nasa backseat ng kotse mo. Doon ko yun nilagay kanina. Teka lang. He paused habang may panunod yung kinakalabit niya ang gilid ko. Kaya pala bigla itong tumawag kanina para makisakay. Idinahilan lang pala nito na nasira ang kotse. Huwag mong sabihin, hindi mo na rin nagawang basahin ang text ko sa'yo sa kakamadali mo. Tumatawang ani nito. Ewan pero naramdaman kong uminit bigla ang mukha ko na mas lalong ikinalakas ng tawanan nila. Nang makita nilang naging reaksyon ko, paniguradong para akong kamati sa pula ng mukha ko ngayon. Halika na nga, magbihis ka na at magpa-retouch ka na rin para hindi ka haggard sa camera. Sumama ako sa kanila. May nakaparadang van sa labas at pagkapasok ko dun kompleto yun sa mga gamit. May naghihintay na rin sa akin na makeup artist. They planned it well. Talagang ako lang palang walang kamuwang-muwang rito. Hindi ko pa rin lubos maisip na nautakan nila ako. I am at the altar now. And to my surprise, biglang dumami ang tao di katulad kanina na iilan lang. May mga press pa nga. I can even see some known celebrities and models. But what matters to me now is my heart. It's beating rapidly habang hinihintay ang pagbukas ng pintuan ng simbahan na siyang hudyat ng pagdating nila Arnie. Samot-sari ang nararamdaman ko ngayon. I want to shout out loud because of the overflowing happiness. This may be planned and an unexpected event to me. But I'm drowning in so much joy while thinking that finally, she'll be mine forever. At hindi siya kailanman mapupunta sa iba. The wedding song started at nagsimula nang pumasok ang mga taong parte ng kasal. My little Trixie is so cute spreading petals habang inaalalayan siya ng kapatid nila Arnie. She smiled widely when she saw me. At tumakbo kaagad papunta sa akin na sobrang ikinatuwa ng puso ko. Hindi yung pinalampas ng mga photographer and immediately captured the scene. I bet it looked great. Sunod nang naglalakad ang mga abay. My friends together with La Arnie's co-models, I guess. Sa mga porma kasi ng mga ito makikita na they're in the same field with La Arnie. Ang mga kaibigan ko naman napakalaki ng ngisi na nakapaskil sa mukha ng mga hunghang. The light suddenly dimmed a bit. And there, sa bukana ng pintuan, the light got focused on her. May La Arnie, may woman. Ang tanging babae na naglakas loob na umamin ang nararamdaman niya sa akin sa edad pa lang na 10. Ang nag-iisang dilag na nag-aaksayang palihim na susulyapan sa kwarto para tingnan kung naroon ba ako.
Imbis na bigyang pansin nito mga lalaking nagpapahiwatig ng pagkakagusto sa kanya nung high school pa siya. Ang mapanuksong babae na walang pag-aalinlangang binihag ang puso ko. Imbis na siyang gawing bihag ko para sa pinaplano kong pagre-rebelde. At higit sa lahat, ang nag-iisang ina ng anak ko. Ng anak namin na kahit wala ako sa tabi nila, ay ipinakilala niya pa rin ako rito sa kabila ng katotohanan na napakalaki ng naging kasalanan ko sa kanya. Hindi ko mapigilang mapaluha habang tinatanaw siyang unti-unti naglalakad palapit sa pwesto ko. Para bang sasabog ang puso ko sa sobrang nadarama na emosyon. Grandpa saw it at bahagyang tinapik ako sa balikat. I know that the other people will think that the word perfect is such an exaggeration, but right now, I'm willing to take risks to defend it. She's so perfect. She walked in the aisle as lightly as an acrobat, wearing a classically simple strapless white gown, embroidered silk with an asymmetrical overpanel revealing a less heavily embroidered underskirt. The embroidered fabric accentuated her thin waist that hugged her hips perfectly and flared out a bit. It's simple yet she wears it with class. Kitang-kita ko mula dito sa kinatatayuan kong maluha-luha niyang mga mata. Hinawakan niyang nakalahad na kamay ng kanyang ama at nagpatuloy na sa paglalakad papunta sa gawin namin. Mas lalong naghurumentado ang puso ko nang sa wakas ay nakarating na sila sa pwesto namin ni Grandpa. I feel like a teenager na unang harap-harapang tinititigan ng crush niya. It's childish, I know, but I love the feeling. Niyakap ako ni Mr. Rydell pagkatapos nitong makipagkamay kay Grandpa. Take care of my daughter. Sabi nito na pinipigilang wag maluha. Tumango ako rito. Mahina niya akong tinapik sa balikat bago niya ibinigay sa akin ang kamay ng kanyang anak. I miss holding her soft hands. Pasimple kong pinisil iyon and she looked at me smiling sweetly. Habang iginigi ako siya para humarap sa pare, a question suddenly popped up in my mind. And I must ask it to her because I think I must know the answer. By the way, what about Zesto? I thought, hindi ko natapos ang dapat sabihin nang bigla itong sumingit. Oh, you thought, period. Mister? Sobrang natunaw ang puso ko dahil sa pagmamahal na natanaw ko sa mga mata niya sa oras na ito. Ramdam ko na hindi lang akong nakakaramdam na parang sasabog ang puso ko sa sobrang emosyon. Don't you hate me? After all those aches that I gave to you. Don't you loathe me? Hinawakan niya ang kamay ko at bahagyang pinisil. Know what? While dealing with those heartaches, I have found the paradox that if you love until it hurts, there can be no more hate, only more love. God knows how blessed I am to meet such a strong-willed Laarni Lazarte. And now, in front of everyone and him, I promise to be her husband, till that do us part. Love may be a combination of ache and happiness, pero sa huli, hindi naman importante kung gaano ka labis na nasaktan, kundi kung saan ka masaya at masasaya. Leandro's POV. Naalimpungatan ako dahil sa mahinang kalabit sa aking balikat. Akala ko pa nga ay mahuhulog na ako sa kinahihigaang sopa. Pilit kong ibinuka ang mga mata ng maaninag na sila Arning nasa harap ko ngayon. 2:30 na ng madaling araw pero mulat pa rin ito. Kaya bumangon na ako sa pagkakahiga. Kung siguro ay unang beses lang ito nangyari ay baka napatalon na ako sa gulat. Dahil hindi na naman siya nagbukas man lang ng kaunting ilaw bago ako kinalabit. Pero dahil medyo nasanay na ako na ganito siya simula ng paglilihi niya, ay parang normal na lang ang nangyayari. Ang hindi lang siguro normal ay pati ang amoy ko. Kinakainisan niya. Kaya heto't sa sopa lang ako pinapatulog. Babe, anong gusto mong kainin? Tanong ko nang makatayo at tinungo ng pagkaing inilagay ko sa mesa. Tinitigan lang nito isa-isa mga pagkaing naroon pero wala itong sinabi kaya malamang ay wala ni isa sa mga naroong pagkain ang gusto nitong kainin. Nung nagdaang gabi lang ay nag-crave sila Arnie ng spaghetti. Okay lang sana yun pero parang nag-ibang panlasa ko nung lagyan niya ito ng mangga, saka tsokolate. Sarap na sarap pa siya habang sumusubo. Mabuti na lang at naubos niya yon. Kadalasan kasi pinapaubos niya sa akin ng sobra pag sobrang busog na siya. Pwede mo ba akong bilhan ng lansones? Maamong-maamong mga mata nito habang sinasabi nito iyon. I find her gesture cute. Kaya hindi ko mapigilang panggigilan ng pisngi niya. Saka ninakawan ko siya ng saglit na halik. Oo naman babe, bibili ako. Tugon ko sa kanya. Niyakap pa niya ako ng mahigpit pero agad rin naman lumayo saka nagtakip ng ilong. Natawa na lang ako sa inakto niya.
Kinuha ko ang t-shirt na isinampay ko sa may sopa saka isinuot iyon. Hintayin mo ako, bibili lang ako saglit. Tumangu-tangu siya. Bago ko binuksan ang pinto ay ginulo ko muna ang kanyang buhok. Tinampal pa nitong kamay ko dahil ayaw na ayaw nitong ginagalaw iyon. Nakangising lumabas na ako para lumulan sa kotse. Ibang klase talagang pagbubuntis nito. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung gano'n rin ba siya nung pinagbubuntis niya pa si Trixie. Nang nasa daan na, gulong isip ko kung saan ba ako pwede makabili ng lansones sa ganitong oras na ng gabi. Bakit kasi nakalimutan ko pang bumili ng lansones? Planado ko na kahapon na bilhan na lahat ng klase ng prutas para may mapagpilian siya. Ilang beses na rin ako nagpaikot-ikot bago ko nakita ang night market. Buti na lang at may night market pa. Sarado na kasi lahat ng mall. Umibis ako sa sasakyan. Saka tinungong nagbebenta ng lansones. Ang ganda tingnan ng mga lansones nila. Kaya siguro maraming tao talagang namimili kahit mga ganitong oras na. Kasi halatang presko pa. 1 kilo nito. Sabi ko sa nagtitinda, saka inabot sa kanyang 1,000. Agad naman itong tumalima. Nang maipasok na sa plastic ang lansones at natimbang na, iniabot nito iyon sa akin. Ngumiti ako bilang pasasalamat. Akto na sana nitong bubuksan ang pitaka nito para sigurado sa sukle. Pero agad ko itong pinigilan. Huwag na po, sa inyo na lang po yan. Salamat po dito. Hindi ko na hinintay na tumanggi siya at naglakad na ako pabalik sa sasakyan. I don't usually do that kind of thing. Pero bilib lang talaga ako sa kanya dahil halatang mag-isa lang nitong binubuhay ang anak nito. Nakita ko kasi ang anak niya na nakahiga sa may maliit na higaang nasa tabi. Sa tansya ko ay nasa 5 buwan pa lamang ang bata. Hindi ko alam ang istorya kung bakit wala ang ina. Gayong napakaliit pa ng bata at masyado pang maaga para dumepende ito sa formulated na gatas. Nang makarating sa kotse ay lumulan agad ako. Saka binuhay ang makina, paniguradong naiinip na sa kahihintay sila Arnie. Dahil wala nang gaanong mga sasakyan sa daan, ay ilang minuto lang inarating ko ng bahay. May ngiti sa labing hawak kong supot ng lansones. Papasok pagkabukas ko ng pinto. Agad akong dumiretso sa kwarto nito nang makarinig ako ng nakabukas na telebisyon. Nanonood na naman ito, pampalipas oras habang naghihintay. Napatayo siya agad sa kinauupuan pagkabukas ko sa kwarto habang malawak na malawak ang ngiti. Kaya iniabot ko kaagad ang lansones. Madalian nitong binuksan yun pero unti-unting nawala ang ngiti nito at napalitan ng busango. Sinamaan niya pa ako ng tingin saka ibinalik sa akin ang lansones. Anong problema, babe? Di ba yan ang gusto mong kainin? Malumanay na tanong ko sa kanya. Matulis ang tinging ipinukol niya sa akin. Bakit wala yung mga maitim na langgam? Lansones pa ba yan? Gusto ko yung may maitim na langgam. Parang literal na malalaglag ang panga ko. Sinusubukan kong basahin ang mukha niya kung nagbibiro lang ba siya sa sinasabi. Pero napalunok na lang ako nang makumpirmang seryoso talaga siya. Babe, pareho lang naman ang lasa nito. Ani ko sa kanya. Gusto ko nga yung may maitim na langgam. Pagdadabog nitong ani, saka nagtalokbong ng kumot. Napabuntong hininga na lang ako. Kapag ganitong hindi niya sinasalubong ang tingin ko ay seryoso talaga siya. Dala ang supot ng lansones ay lumabas na ako ng kanyang kwarto. Saan naman kaya ako makakahanap ng mabibilhan masyado ng pagod ang katawan ko para bumiyahe pabalik doon sa pinagbilhan ko. Dinukot ko ang cellphone mula sa bulsa. Saka tinawagan si Fierce. Alam kong mahilig siyang mag-stock ng mga prutas kahit madalang naman siyang kumain sa kanyang kondo. Ilang tawag rin ang na-miss bago nito nasagot ang tawag. Napatawag ka? Paus na sagot nito. Nabulabog ko yata ang tulog niya. Tiningnan ko ang relo. 3:00 pasado na pala. Meron ka bang lansones dyan? Tanong ko pabalik. Narinig kong bumangon nito sa pagkakahiga dahil sa mga yapak nito. Hinintay ko na lang na makarating siya sa sala. May lansones dito pero nilalanggam na eh. Sagot ni Fierce na ikinahinga ko ng maluwag. Hintayin mo ako riyan. Isarado mong mabuti ang plastic at siguraduhin mong wala kang patatakasin kahit isa sa mga langgam na yan. Sabi ko habang nagmamadaling tinungo ang kotse para mag-drive patungo sa condo unit nito. Kalahating oras lang naman ang biyahe papunta sa condo niya. Pero nabawasan pa yun ng 10 minuto dahil maluwag na maluwag ang kalsada at walang gaanong dumadaan. Nakakunot pa ang noon ni Fierce pagkarating ko. Agad ko kasing tinignan ang loob ng plastic kung may mga maitim na langgam ba talaga. Nayakap ko pa siya nang makitang meron nga. Tawang-tawa ako nang madalian niya akong mahinang tinulak na parang nandidiri sa naging reaksyon ko. Hindi na ako nagsayang ng oras. Matapos makapagpasalamat at magpaalam sa kanya, ay nag-drive na ako pabalik sa bahay. Marahan kong kinatok ang kwarto nila Arnie pagkarating. Pero walang naging tugon, kaya pinihit ko na pabukas ang pinto. Babe,
Tawag ko sa kanya. Nanatili pa rin siyang nakatalokbong ng kumot. Heto ng lansones, babe. May mga maiitim na langgam ito. Malambing kong sabi habang dahan-dahan akong tumabi sa kanyang kinahihigaan. Pero wala pa rin sagot mula sa kanya. Ilalapit ko sanang tenga sa kumot nang bigla itong naghilik. Muntik ko nang di mapigilan ng tawa sa lakas niyon. Marahan kong inalis ang kumot sa pagkakatalokbong niya saka inayos siya ng higa. Hinaplos-haplos ko ang kanyang buhok habang pinagmamasdan siyang natutulog ng mahimbing. I mentally smiled. This is what I imagined that day she showed me the pregnancy test with the 2 red lines on it. I'm beyond happy at that time. Yung tipong pinapaalam niya pa sa akin na buntis siya pero ang utak ko, nasa mga senaryo na kung saan naglilihi siya. Lumalaki ng umbok ng tiyan, pati ng kanyang pag-ire habang inilalabas niya ang pangalawa naming anak. With La Arnie and our future kids. I'm the happiest. Hinalikan ko ang kanyang noo saka tumabi sa kanya. Ilang sandali lang ay naramdaman kong tumagilid siya ng higa paharap sa akin saka yumakap. Ang mukha niya naman ay isiniksik sa aking leeg. Hindi ko mapigilang mapangiti nang maramdaman ko ang kanyang paghinga roon. Hindi ko na namalayan kung kailan ako ginupo ng antok, pero ang sigurado ay nakatulog ako na may ngiting nakapaskil. The end.